Siguro pwede nating tanungin ang ating sarili, ano ba ang pinaghuhugutan ni Jesus? Bakit gano'n na lamang ang kaniyang galit nung makita niya yung mga nagpapalit ng salapi at yung mga nagbebenta doon sa templo? Gayong bago pa siya dumating at magsimula sa kaniyang ministry ay yun na ang ginagawa doon sa templo ng mga Hudyo. Bago pa dumating si Jesus, naging kaugalian na sa templo na yung mga dayuhan, for example, galing sa ibang lugar, gustong pumunta sa templo at mag-alay, magbigay ng buhis, kailangan magpalit ng salapi. Kaya nandoon ang mga money changers, ang mga namamalit ng salapi. Yung iba naman na walang dalang mga alay na hayop, pagdating sa templo, doon na lang sila bumibili ng mga alay. Parang dito sa atin din. Pagdating mo dito, wala kang dalang kandila, bibili ka ng kandila para meron kang itirik na kandila doon sa ating tirikan ng kandila. Bakit gano'n na lamang ang galit ni Jesus? Saan nag-uugat ang kanyang galit? Kung ating mapapansin, nung panahon ni Jesus, ang mga mayayaman, kaya nilang magbigay ng alay or ang alay ng isang mayaman ay yung tupa, yung sheep or lamb. Kapag yun ang ginawa mong alay sa templo, ibig sabihin may kaya ka, yayamanin ka. Pero kapag mahirap lang, ang kaya mo lang maialay ay yung kalapati. Kaya nga kung babalikan natin ang kwento ni Jesus, nung kasama si Maria, dala nila ang batang Jesus, nung tutuliin na siya, dinala sa templo, nag-alay sila ng kalapati. Dahil yun lang ang kayang ialay, yun ang pinakamurang pwedeng ialay ng isang mahirap na tao. At nung panahon ni Jesus, ang mga kalapati ay kayang kunin ng kahit sino. Libre lang siya. Yun nga lang, ang isang tao na pupunta sa templo, hindi siya pwedeng magdala ng kanyang sariling kalapate, kailangan pa niyang bumili. So yung isang mahirap na tao, gusto kong pumunta sa templo, mag-aalay ako, pero kailangan ko pang bilhin ang aking alay na kalapate. Walang-wala na nga ako, bibili pa ako ng kalapati para maialay kay Jesus. Sa ibang translation po ng ating ebanghelyo ngayon, ang sinabi ni Jesus, ang paraan ng pagkakasabi ni Jesus ay, "You have made my house into a den of thieves." Pugad ng mga kawatan. Bakit sinabi ni Jesus na pugad ng mga kawatan? Dahil sa ganitong kalakaran, na kahit yung mga maliliit na mga tao, mga mahihirap na mga tao, kailangan pang bilhin para makapag-alay sila kay Jesus. Kailangan pa nilang maglabas ng kakaunti na mayroon sila para makapag-alay sa Diyos. Ang pinag-uugatan ng galit ni Jesus ay yung kanyang matinding pagmamahal sa bahay ng Diyos. Bahay ng Diyos. Papaano ba tayo magmahal sa simbahan kung saan tayo ay sama-samang sumasampalataya, nagdidiwang at nagpapasalamat sa Diyos? Papaano ba tayo nagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos? Sa pagsisimba. Ang ginagawa natin ngayon, isang pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Pero papaano natin ipinapakita ang ating pagmamahal sa ating simbahan? Ang iba siguro sasagot, "Father, kapag mayroon pong koleksyon, naglilimos po kami sa koleksyon." Pagpapakita ng pagmamahal sa simbahan. Ang iba naman, sasabihin, "Father, ang ginagawa po namin, nagvo-volunteer po kami sa simbahan. Tumutulong sa kung anong mga kailangang gawin na hindi naghihintay ng kapalit. Iniaalay ang aming talento, ang aming kakayahan, ang aming oras at panahon
para sa mga gawain sa simbahan, pagbilang pagpapakita ng aking pagmamahal sa Diyos at sa Kaniyang simbahan. Pero totoo nga ba ang ating sinasabing pagmamahal sa Diyos at sa Kaniyang simbahan? Tulad ni Jesus, ang galit niya dahil ang Kaniyang tahanan o ang tahanan ng Kaniyang Ama, ginawang palengke, ginawang pugad ng mga kawatan. Sa konteksto ng ating modernong panahon, wala na siguro nagbebenta sa loob ng simbahan. Wala nang ganon. Pero, minsan ang ating pagsisilbi sa Diyos at sa Kaniyang simbahan, hindi nag-uugat sa ating pagmamahal sa simbahan. Hindi nag-uugat sa ating pagmamahal sa simbahan. Nagsisilbi tayo sa simbahan, minsan, dahil meron tayong mga gustong mangyari sa simbahan. Meron minsan tayong mga hidden agenda sa simbahan. O di kaya ay ang ating pinagsisilbihan, hindi ang Diyos, hindi ang simbahan, kundi minsan ang pari ng simbahan. Nakakalungkot dahil kapag wala na ang pari na ating paborito at pinagsisilbi at gustong pagsilbihan, ayoko na rin magsilbi sa simbahan. Tapos na ang aking panahon. O di kaya, ayoko sa paring ito kasi masungit. O di kaya, kapag mayroon tayong nakaaway sa simbahan, ayoko nang magsimba. Ayoko nang magsimba sa simbahan na iyan. Lilipat ako sa ibang simbahan. May nakaaway kasi ako dyan. Ang ating pagmamahal, hindi sa simbahan, hindi sa Diyos, kundi sa ating personal na mga dahilan. At yun siguro ang magandang paalala sa atin ng kapiestahang ito ngayon. Ipinapaalala sa atin na sa ating pagsampalataya sa Diyos, hindi natin sinasamba ang struktura. Hindi natin sinasamba yung mga tao sa simbahan. Hindi natin sinasamba ang pari ng simbahan. Ang ating sinasamba ang Diyos. Kaya kahit sa ang simbahan ka pa man magpunta, parehong Diyos pa rin yun. May ibang mga tao na nagsasabi, hindi po ako nagsisimba dyan sa simbahan nyo. Pumupunta naman po ako ng Quiapo or sa Baclaran. Wala namang problema sa ganon, di ba? Simbahan din naman yun, nandoon din naman ang ating debosyon. Yun nga lang, nandito din po ang Diyos na ating pinupuntahan doon. Ayaw natin sa ating simbahan kung saan, ayaw natin sa simbahan kung saan tayo bahagi ng ating parokya, gusto natin sa simbahan na gusto nating puntahan. Ang ating pagmamahal, hindi lamang sa simbahan, kundi sa parokya, kung saan tayo kabahagi. Kaya siguro mga kapatid, magandang paalala ang ebanghelyo at ang kapiestahan ngayon, na kung saan ating ipinagdiriwang ang kapiestahan ng Basilika ng San Juan Laterano. Mahal mo ang simbahan. Walang duda, walang question. Pero, papaano mo nasabing mahal mo ang simbahan? Sa papaanong paraan mo ito ipinapakita na pagmamahal? Namimili ba tayo ng simbahan na ating pinupuntahan? Sino ang ating pinagsisilbihan? Kanino tayo loyal sa ating pagsisilbi? Hindi sa pare, hindi sa mga tao sa simbahan, kundi sa Diyos na ating sinasamba at sinasampalatayanan.